Naglilinis ako ngayon ng goldfish box natin tsaka ng plant box, yung mga filters. Tapos dito, may nakita akong gumagalaw dun, oh. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. What the heck? Meron na naman tayong panibagong mystery goldfish. Grabe, saan galing tong mga to? Paano sila nag-breed? Nahigop sila ng filter, ganun. Hugasan lang natin to, tapos ayan. Napaka-cute talaga nila, pero hindi ko alam kung paano sila nag-survive dito. Imagine mo, dito ka lang nakatira sa filter na to. Lagay muna natin siya dito sa plant box, hindi naman siya makaka-harm. Medyo nagulat lang ako, balik linis na ako dito sa chambers natin. And akala ko tapos na ang ating goldfish series, and meron pa ako nahuling dalawa na hindi ko rin alam kung saan galing. And sila, galing sila dito sa chamber number 3. Hindi ko rin alam kung paano sila nakalusot dyan, pero ilalagay muna natin sila dito sa plant box natin. And go dun. Diyan muna sila, kasama nila yung isang PKBM. Almost done na ako mag-water change dito sa aking drip plant box. Dito rin sa aking goldfish box, bumababa na yung tubig. Diligan ko na lahat ng mga halaman dito sa Drip by Vinci Outdoor. Itong mga frog bit na to ilalagay ko muna dito kasi kailangan ko hulihin yung mga maliliit na goldfish natin. Meron ako nakita ditong isa pang extra tank ko, 20 gallons to. So plano kong dito siya ilagay sa baba. Hindi ko alam kung paano ko siya aayusin, pero gusto ko siya dyan ilagay. Lilinisan ko muna yun, tapos update ko kayo. Now, nire-refill ko na yung tank ng tap water. Dito na rin ako magde-dechlorinate since wala rin namang isda dito sa ngayon. Actually, first time kong gagamitin tong second hand na 20 gallon na to. Freebie lang to sa akin dati. So, nakatambak lang to dito. Hindi ko alam kung may leak to or walang leak, kung gumagana pa ba. Ang ginawa ko, naglagay lang ako ng dog frame dun sa ilalim kasi hindi siya sakto dun sa bakal nitong ating 40 gallon stand. So, I think this might work. Antayin ko lang ito mapuno tapos magde-dechlorinate tayo after. Status ng aking drip plant box, napakaganda pa rin ng mga hydrilla natin. Magtitrim ako mamaya ng jungle vallisneria kasi sobrang haba na talaga nila. Tapos yung mga koi natin nandito. Magde-dechlorinate lang ulit ako ng tubig para magtuloy-tuloy na yung refill natin. Tapos na tayo mag-refill nitong ating 20 gallon tank. Fortunately, wala siyang leak. Naglagay na rin ako ng test fish and naglagay din ako ng aerator. Observe muna natin to for a few hours kung ano mangyayari. Pag naging okay siya, ililipat na natin dito yung ating mga drip survivors na mga goldfish na galing dun sa ating goldfish box na pumunta dun sa mga chambers. Medyo tumataas na yung tubig dito sa ating drip plant box, and now makikita nyo na yung mga halaman natin dito. Napakagaganda ng tubo ng ating water sprite. Tapos meron tayo dong stricta, meron tayo dong red rubin, yung ambulia natin, oh my god, ang ganda. Meron pa tayo dong octopus, may vallisneria corkscrew, jungle val na sobrang haba, and napakaraming hydrilla. Meron pa tayo ditong mga frog bit. Ngayon ang ginagawa ko ay iniispatan ko lang yung ating drip survivor. Kapag nakita ko siya, huhulihin ko siya para makita nyo kung ano na yung itsura niya ngayon. Do you guys remember yung video natin yesterday? After a few weeks, ganito na yung itsura niya. Sobrang laki na niya. Oh, ito na yung ating drip survivor ngayon. Halos kasing haba na siya ng daliri ko. Grabe yung in-improve ng growth niya dito sa drip plant box natin. Sobra intense. Ang laki na niya, oh. Simula ako mag-water change hapon o after mga tanghali. Hanggang ngayon hindi pa ako tapos mag-water change. Ito na po yung itsura ng ating 20 gallon tank na sinet up kagabi. Ilagyan ko lang siya ng aged na river stones, yung may lumot na. Galing yan dun sa ating the red box. Nilagyan ko siya ng sponge filter. Naglagay ako ng mga frog bit dun sa ibabaw. Nandito na yung ating mga drip survivors. Yes po, survivors, dahil hindi lang siya isa ngayon. Ito yung pinaka-original na nasa video natin kahapon. Medyo pumupusyaw na nga yung kulay niya. Parang nagkakaroon na siya ng mga orange tones. Nakakatuwa. Doon on the side, may nahuli pa akong isa pang drip survivor. Meron pa doon sa area na yon, medyo maliit-liit. Tapos meron pang isa pang maliit. Ito yung pinaka-unang-una nating drip survivor. Grabe, ang laki na niya. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, yung mga drip survivors ko po ay anak ng mga feeder goldfish namin dito na inalagaan na namin. Yes, yung mga feeder goldfish dito ay hindi pinapakain sa monster fish. Dito po sa drip ay inaalagaan sila. Sinama ko na rin yung mga iba kong mga test fish dito para may kasama naman sila. Maliliit pa naman yung mga goldfish natin and hindi naman ibubuli yung ating mga molly na test fish. Ilagyan ko na sila ng pagkain kahapon and perfect naman dahil kumakain ang ating mga drip survivors. In the future, kapag medyo lumaki-laki pa tong pinakauna nating drip survivor, ililipat ko siya muna dun sa goldfish box kasama ng other goldfish natin. Now, I'll make sure na mabibigyan ko kayo ng updates about this fish. By the way guys, this is how the goldfish box
box looks like. After kong mag-water change, medyo nag-cool toned na yung tubig niya dahil bago na yung tubig na yan, hindi na sobrang matured yung itsura ng ating goldfish box. I really like what I'm seeing. As for the plant box, ayan na, medyo madami pa rin tayong hydrilla. Meron pa tayong mga frog bit dito. Andyan yung ating water sprite, some random plants. Feeling ko sunset yung isa doon. Tapos may mga red rubin tayo dito, may stricta, meron tayo ditong ambulia. Ayan, sobrang dami nating halaman dito as in. Ito na po yung mga koi natin and yung mga goldfish. Ayan, alam nyo na kung saan galing yung mga goldfish na nanganak. Ayan, galing dyan sa ating goldfish box. Ayun si Goldteb. Ayan. Ang lalaki na ng mga koi natin as in. Ito yung koi ko na galing sa palengke. Ayan. Ang lalaki na ng mga koi natin. Solid na solid. Ito yung isa sa pinakamalaki kong koi. Ayan o. Sobrang laki niyan. Grabe. Parang kailan lang ginagawa ko tong goldfish box na to. Ayan o. Andyan na sila. Grabe. Naglalakihan na yung ating mga alaga. And napakagaganda pa rin nila.